Welcome to Housemaids.ph, your most trusted local maid agency. Ang Housemaids.ph ay isang local maid agency na nabuo noong year 2018 under Department of Labor and Employment License Number M250214. Kung nakaabot ka hanggang sa puntong ito, congratulations! Ibig sabihin ay healthy and fit to work ka at kumpleto na ang requirements. Tara't simulan na natin ang pre-work orientation. Contract. 6 months only. Pwedeng mag-extend. Pwede ring umalis o magpapalit. Yes. Ang isang kasambahay ay hindi maiiwasang umayaw, sumuko at humindi sa isang trabaho. Kaya naman kung nararamdaman mong hindi mo matatagalan ang trabaho, pwede mong kausapin ang iyong contact sa agency. Oops! Bago yan, mayroon muna tayong mga bagay na kailangang timbangin pagdating sa pag-alis o pag-request ng replacement ni kasambahay. Number 1. Hindi maayos na tulugan. Number 2. Hindi sapat na pagkain o wala sa oras. Number 3. Hindi naging honest si employer kung ilan sila sa bahay. May mga extended family ka pang pagsisilbihan. Number 4. Delayed na sahod. Number 5. Walang day off. Number 6. Sobra-sobra sa oras ng trabaho. Number 7. Pananakit, verbal o physical. Sa madaling salita, paglabag o di pagsunod sa kontrata. Reminder! Iyon ang mga pangunahing dahilan na tinitingnan ng agency sa pagpupull out sa amo ng mga kasambahay. Ngunit paano kung wala doon ang dahilan ng pag-alis mo? Paano kung gusto mo lang umalis? Paano pag nagbago na ang isip mo at ayaw mo nang mamasukan? Paano pag bigla ang kailangang umuwi para sa anak, magulang, sa kapatid, sa asawa, boyfriend o kinakasama? Mapipigilan ba ako ng agency? Ano ang dapat kong gawin para makaalis sa amo ng walang magiging problema? Terms and conditions. Kung inyong matatandaan noong kayo ay nag-fill out ng application form, ay may pinirmahan kayong mga kondisyon sa agency. 1. Back-out fee. Para lamang ito sa mga hindi magpapatuloy ng application, kailangang bayaran ang mga ginastos ng agency katulad ng medical, NBI, and police clearance. 2. Replacement. Tayo naman ay dumako na sa pinaka-common o pinakamadalas na solusyon ng isang kasambahay o employer sa pagpapalit o pag-alis sa amo. Ito ay maaari lamang maging option sa unang 90 days o 3 months period ng kontrata. Sa loob ng 3 buwan ay mayroon kang chance na mag-reach out sa amin para magpapalit. Prorated agency fee. Kung sakaling hindi mo tatapusin ang kontrata matapos ang 3 buwan ay babayaran mo ang prorated agency fee na binayaran ng iyong amo. Prorated o proportion sa binayaran ng iyong amo kung ilang buwan ang hindi mo matatapos ay mayroon itong equivalent na amount. So kapag nasa 4th month ka na, 5th or 6th at biglang umayaw sa trabaho, ay may posibilidad na pagbayarin ka ng prorated ng iyong amo. Paano? Kapag ang employer ay tumanggi ng kumuha ng ipapalit sa'yo, automatic ikaw ang magbabayad ng prorated fee. Kaya payo lang po, pakiusapan niyo ang employer niyo na kumuha ng kapalit bago kayo umalis sa kanila. Huwag maglayas dahil mas palalalain mo lang ang sitwasyon at maaring magkaroon ka ng record kapag ikaw ay pinablotter ng iyong amo. Magkano po ba ang babayaran? Mas maraming buwan na hindi matatapos, mas malaking halaga ang babayaran. Ano ang pagkakaiba ng prorated sa replacement? Ang prorated ay proseso kung saan babayaran mo pabalik sa amo ang binayaran nilang agency fee kung ilan ang hindi mo matatapos na buwan. Ang prosesong ito ang dahilan kung bakit hindi na pwedeng manghingi ng replacement o kapalit ni employer sa agency. Samantalang ang replacement naman ay magbabayad ka lamang ng 3,000 kapag willing kang maghintay ng ipapalit sa'yo, again sa unang 3 buwan lang ng kontrata. Ulitin natin, ang replacement ay option sa unang 3 buwan ng kontrata. Kapag lagpas na dito ay depende na sa iyong amo at sa aming customer service kung ano ang magiging kasunduan. Kaya hanggat maaari, mag-request na tayo ng kapalit sa unang 3 buwan pa lamang. Madaling kausap ang mga staff sa Housemaids.ph, makikinig kami sa kung anuman ang rason mo. Nauna na nating inisa-isa ang mga dahilan kung bakit valid ang pag-alis mo sa amo. Ito rin ang mga dahilan kung bakit hindi mo kailangang magbayad ng replacement fee kapag ikaw ay magpapapalit. Kapag si employer ang nag-request na palitan ka, kahit maayos ka namang nagtatrabaho, wala kang babayaran. Pwede kang bumalik sa agency upang maghanap muli ng panibagong employer. Ang tanong, paano may iwasan ang mga ito?
Sikaping matapos ang kontrata. Ngunit kung hindi na talaga kaya, magsabi muna sa amo upang malaman nila ang concern mo. Kapag na-inform na si amo, ito naman ang mga taong pwede mong kausapin. Ms. Frida, Customer Service Representative. Siguraduhing alam ang petsa ng employment at ang buong pangalan ng amo para mabilis kang ma-assist. Background checks. Siguro ang ilan sa inyo ay tapos na sa verification or background checking. Sa mga hindi pa naman, kilalanin ang ating verifier na si Ms. Manette. Siya ang in charge sa pag-verify sa inyong mga aplikante, sinisiguradong matatawagan ang mga kamag-anak at makumpirma ang iyong application, ganoon na rin sa kung anong background ang meron ka sa inyong komunidad. Napapaisip siguro kayo kung may mga na-reject na dahil sa background checking. Yes, marami nang napauwi dahil ang ilan ay hindi tugma ang mga information, mayroon rin namang ayaw magbigay ng number ng pamilya. Pinapauwi po namin ang mga kahina-hinala at may kakaibang kilos. Day off. Twice per month, 24 hours each, 48 hours per month. Ayon sa Batas Kasambahay, ang rest day ay 4 na beses sa isang buwan o lingguhan. Sa isang linggo ay may at least isang araw na pahinga. Ngunit ikaw agad ay napaisip, bakit sabi niyo twice a month lang dito sa agency? 1. Pag nag-day off ka ay walang bayad ang araw mo. Number 2. May mga kasambahay na galing pang probinsya na walang mauuwian dito sa Maynila, mas pinipili nilang magtrabaho sa araw ng kanilang day off dahil may karagdagan itong bayad kapag hindi ginamit. Posibleng sundin ito ng mga kasambahay ayon sa kanilang kagustuhan. Kung ang kasambahay ay hindi sang-ayon at gustong lingguhan umuwi, ay maari namang sabihan ng agency tungkol dito bago pa man maproseso ang application para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Karapatan ninyong sundin ang inyong kagustuhan pagdating sa paggamit ng inyong day off. Ito naman ay maaring mapag-usapan sa gitna ng aplikante at ng employer. Kung gusto mo ng lingguhan ay nasa inyong dalawa na ang pag-uusap. Kung magkano naman ang kabayaran sa hindi magagamit na day off, ay maaari mong kausapin ang aming CSR na si Ms. Frida. Munting paalala. Ang pananakit at pagnanakaw ay mabigat na kaso kaya iwasang umabot sa ganitong punto. Benefits. Ang mga benepisyong ito ay importante para sa mga kasambahay upang makapagpatuloy sa inyong mga trabaho na may seguridad at proteksyon. Alamin muna natin ang minimum wage ng kasambahay dito sa Metro Manila. Noong nakaraang Enero ay inanunsyong magtaas ng 500 piso ang sahod para sa mga kasambahay. Mula 6,500 ngayon ay 7,000. Anong koneksyon nito sa usaping benepisyo? Ayon sa batas, ang mga kasambahay na sumasahod ng mas mababa pa sa minimum wage ay dapat lamang na buong huhulugan ng employer ang mga benepisyo. Ibig sabihin ang kasambahay ay exempted sa pagbabayad ng contribution. Ang employer ang obligadong magbayad ng buo. Pagdating naman dito sa agency na 11,000 ang pinakamababang sahod, may kakayahan na kayong maghulog ng buo sa inyong mga government benefits. Kaya naman pinagsisikapan naming itaas ang mga sahod nyo para at least buo pa rin itong makukuha buwan-buwan. Alam rin ng mga employer na ang inyong mga benepisyo ay isinama na sa inyong mga sahod kaya kung pagiging wise ang usapan para sa kinabukasan, obligasyon yung isecure ang paghuhulog monthly para rin po ito sa inyo. Para sa mga aplikanteng hindi pa miyembro ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth, maaring magpatulong sa employer, 2 valid IDs lang ang kailangan at maaring maghulog bilang self-employed cash advance. Ang employer ay hindi pwedeng magpahiram ng halaga na mas higit pa sa 6 na buwang sahod ng kasambahay. Halimbawa, 11,000 multiplied by 6 is equal to 66,000 pesos. Kung sakaling kayo ay mga ilangan at magipit, hindi maaring sumobra sa halaga ng iyong 6 na buwang sahod ang hihiramin. Halimbawa namang kayo ay nakabale o naka-cash advance sa inyong amo, tandaan na hindi nila kayo maaring bawasan ng higit sa 20% ng inyong buwanang sahod. Karaniwan sa ganitong usapan ay labas na ang agency, hindi na namin sakop kung ano man ang inyong usapan ng iyong employer. 13th month.
Kapag ang isang kasambahay ay nakaisang buwan na, siya ay pwede nang makatanggap ng 13th month pay o bonus. Free toiletries. Mayroon kang 300 worth of toiletries mula sa iyong amo buwan-buwan. Maaring cash o sila na mismo ang bibili ng inyong mga gamit para sa hygiene. Shampoo, sabon, toothpaste, etc. Ganun rin dito sa agency habang kayo ay nasa aming tanggapan. Kami rin ay namimigay ng libreng toiletries para makabawas sa inyong gastos sa pag-a-apply. May problema sa amo? Tawagan ng customer service? Frida. Pwede ring tawagan ng nag-deploy sa inyo. Tumawag o i-text kami sa mga sumusunod. Please like, share, subscribe, and click the notification bell button para maging updated kayo sa aming mga video! Bili kind, work hard!